Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. Dating cabinet official na itinuturong protektor ng ilegal na pogo, ipinabubunyag ng mga senador. Pasada Balita. Vice President Sara Duterte, pinabulaanan na siya ang mamumuno sa oposisyon. Pasada Balita. Dating Pangulong Duterte, hindi ikakanta ang pinagtataguan ni Pastor Kibuloy. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pagpapatigil ng operasyon ng ilang ospital sa Gaza, ibinabala ng UN. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, baliktad ha? Okay. Yun yung ipang ibayong dagat po natin, ha? Yung tungkol sa Gaza. Habang sa balitang pampalakasan naman, Philippine Swimming League handa na para sa National Finals. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, isang dating sekretary, ang protektor ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub na sinalakay kamakailan. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Altenco, iimbestigahan ng mga otoridad ang partisipasyon ng mga dating government officials at mga kasabwat sa pagbibigay ng lisensya sa mga POGO operator na questionable ang background. Git pa ni Chairman Tenco, kailangan lumabas ang katotohanan kung paano nabigyan ng permit o lisensya ang halos 300 POGO sa bansa. Tungkulin anya ng pamahalaan na walisin ang mga iligal na gawain na nagdadala ng malaking banta sa bansa. Gayunman, hindi muna ibinunyag ng PAGCOR Chairman ang pangalan ng dating government official. Pasada Balita. Dapat pangalanan ng PAGCOR ang sinasabing dating cabinet officials na nagbigay ng lisensya at permit para makapag-operate ang POGO Hub sa bansa. Ito naman ang hamon ni Senate President Francis Chis Escudero na dapat tukuyin ng PAGCOR kung sino ang nasabing opisyal. Kung hindi, ay sina Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang magtatanggal ng maskara sa nasabing dating miyembro ng gabinete. Anya, hindi sa lahat ng ganitong usapin ay pagsususpetsahan ng cabinet member at mahalagang pangalanan na ang mga ito o kung sino man ang naturang dating opisyal. Pasada Balita. Nanindigan naman si Senator Sherwin Gatchalian na dapat managot ang sino mang tinutukoy na opisyal ng PAGCOR na sinasabing nagtangkang pabilisin ang pagkakaloob ng gaming license sa mga illegal POGO operators. Sa panayam ng DWIZ, binigyang din ni Senator Gatchalian na kailangan muna ng masusing investigasyon bago tuluyang pangalanan ng PAGCOR ang nasabing dating opisyal
upang maiwasan na madawit ang mga inosenteng personalidad. Kung totoo man anya ang nasabing aligasyon, ipatatawag ng komite ang sinasabing high-ranking official sa mga susunod na pagdinig ng Senado. Sana nabigay nila nung huling hearing, no? Dahil 3 hearing ang isinagawa ng committee at wala naman silang nababanggit. Ngayon lang namin narinig yan at sana mabigyan yung committee ng kanilang official investigation report para mapatawag. Importante panagutin tong mga taong to dahil kung totoo man yung kanilang allegation at may evidence, papatawag natin sa committee para managot sila. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, pinayuhan ng legal counsel ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang alkalde na muling kumandidato sa 2025 elections. Paliwanag ni Attorney Stephen David, ito'y upang hayaan ang mga residente na mismo ng Bamban ang humatol sa kanyang kliyente at hindi ang mga paratang na ibinabato rito. Sinabi naman ng Commission on Elections sa sakaling walang pinal na hatol kay Mayor Guo, kaugnay sa mga kasong isinampa rito, malaya pa rin ito makapaghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Sa kabila nito, posible pa rin ma-question ang alkalde at masampahan ng kaso sakaling mapatunayang nagsinungaling sa kanyang COC noong tumakbo siya bilang mayor ng Bamban. Nangako naman ng COMELEC na gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang sa sandaling magkaroon na ng resulta ang ginagawa investigasyon ng Office of the Solicitor General. Pasada Balita! Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakatatanggap ng death threats ang ilan sa kanilang mga tauhan dahil sa investigasyon sa illegal na Pogo Hubs. Gayunman, sinabi ni PAOK spokesman Dr. Winston John Casio na ang mga nasabing pagbabanta ay posibleng pananakot lamang. Tiniyak din ni Casio na laging nakaalerto ang bawat miyembro ng PAOK sa kung anuman ang posibleng mangyari. Ang PAOK ang nasa likod ng ilan sa mga kamakailang malalaking raid sa mga Pogo Hub na sangkot sa kriminen, tulad na lamang sa mga sinalakay na compound sa Bamban Tarlac at maging sa Porac, Pampanga. Pasada Balita! Dapat nang seryosohin ng pamahalaan ang panawagan na tuluyan ng iban ang mga pogo sa bansa. Ito ang binigyang diin ni dating Senator Laila De Lima sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Giit pa ng dating senador na posibleng bahagi ito ng plano ng China upang pahinain ang Pilipinas. Kasi dyan nga yung instrumento ng mga sari-saring kriminalidad kasi baka bahagi yan ng plano ng China na pahinain tayo para marami tayong problema internally. Yung pagkukurap sa mga public officials, sa pahinain yung criminal justice system natin. So, isa yan sa dapat tutunan ng pansin ng gobyerno. They should consider banning Pogos once and for all. Nilinaw naman ni dating Senator De Lima ang kanyang inilabas sa pahayag kaugnay sa warrantless arrest laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. I'm actually referring to judicial warrants of arrest. Hindi pwede ngayon na merong warrant of arrest from any judicial body like the courts. Ang pwede ay yung administrative immigration deportation warrant of arrest. Nasa authority ng Bureau of Immigration for purposes of deportation. Dahil malinaw po ang ground para sa akin, yung violation ng visa conditions. Kasi minisrepresent niya yung sarili niya. Yan po ang tinig ni dating Senator Laila De Lima sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Iginiit ng PAOK na may direktang partisipasyon si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Baofu Land Development. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng PAOK, na pawang kasinungalingan ang sinabi ng suspendidong alkalde na matagal na siyang nag-divest sa Baofu Land. Ayon pa kay Dr. Casio,
Napakahaba ng panahon na naging bahagi ng organisasyon si Mayor Guo at aktual na nagpatakbo ng nasabing operasyon. She had a direct participation in the day-to-day operations, in the actual operations that eventually led to the development of Baupulan development. Second, yung sinasabi niyang divesting, siya po ay nag-divest, di umano, yan po ay aming kini-question sapagkat meron kami nakitang mga dokumento at maging mga testimonial evidence na magpapatunay na yung so-called pagda-divest ay hindi aktual at hindi totoo. Nag-interject yung kanyang panahon ng di umano divesting doon sa actual operations. Sinabi pa ni spokesman Casio na maliban sa kasong money laundering, mas marami pang kaso ang posibleng kaharapin ni Guo Huaping na sinasabing totoong identity ni Mayor Guo. At marami pa pong iba tayong nakikita. So as you see, as you would know po, yung BIR, meron din ho silang inaayos na kaso for possible violation din ng ating Internal Revenue Code. So kung titinan ho natin, marami ho itong mga kasong kakaharapin ni Guo Huaping, no? So I think her lawyers would really earn their keep. Yan po ang tinig ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Idinetalya naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang naging proseso ng NBI para masuri at mapagkumpara ang fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Chinese national Guo Huaping. Sa programang Sandigan ng Bayan sa DWIZ, sinabi ni Director Santiago na ginamit nila ang Alien Certificate of Registration ng alkalde noong 2006 at clearance na kinuha nito taong 2021. Actually po, yung kanyang Alien Certificate of Registration na noong 2006, kung saan ay meron kaming fingerprint card sa aming opisina, ay ikinumpare po namin sa fingerprint ng isang Alice Guo Ilial na kuha naman siya ng clearance noong 2021. At nakita namin na yung fingerprint ni Guo Huaping at ni Alice Guo Ilial ay iisa. Yung impression ay came from one and the same person. Ang napatunayan natin doon na si Huaping at si Alice Guo Ilial ay iisa lamang. Yan po ang tinig ni NBI Director Jaime Jimmy Santiago sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahihirapan siyang pumili ng bagong kalihim ng Department of Education na makapagpapataas ng mga test scores o mga marka sa pagsusulit sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nahihirapan siya dahil maraming magagaling na pagpipilian, marami na rin siyang nakikitang curriculum vitae, subalit ang mahalagaan niya ay kailangan pa rin pumili na mayroong kaalaman sa pagiging isang educator. Inamin din ng Pangulo na wala siyang listahan o shortlist kung sino ang susunod na magiging kalihim kapalit ni VP Sara, kundi kung sino ang kanyang personal na kakilala at sa tingin niya ay kaya ang trabaho. Pasada Balita! Ibinyag naman ni Vice President Sara Duterte na posibleng makasama sa 2025 senatorial slate ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte ang dalawang kapatid ang mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o ang dating PDP laban. Naghahanda na rin anya ang kanyang ama at mga kapatid para sa nalalapit na eleksyon. Hindi naman tinukoy ni VP Sara kung sino ang posibleng makasama sa lineup dahil ito anya'y kanyang palagay pa lamang gayong nanggaling ang kanyang ama sa PDP. Ang dating ruling party na PDP ay may 3 senador na inasahang muling tatakbo na kinabibilangan ni Senators Ronald De La Rosa, Christopher Bongo at Francis Tol Tolentino. Muli naman pinabulaanan ni VP Sara ang mga usaping siya na ang mamumuno sa posisyon matapos ang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Hindi anya katangian ang kumilos para sa politika kundi kung ano ang tama at makatutulong sa mga
Pilipino. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na dadalo pa rin siya sa mga natitirang programa ng Department of Education ngayong buwan. Ito'y sa kabila ng biglaang pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni VP Sara na abala siya ngayon sa pagtutok sa transition ng turnover ng DepEd, gayon din sa mga proyekto ng Office of the Vice President. Muli namang nilinaw ng Vice Presidente na wala siyang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring pumalit sa kanyang pwesto bilang kalihim dahil ito'y isang posisyon na kailangan ng pagtitiwala. Pasada Balita. Umaasa naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na mapakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang panawagan para sa susunod na kalihim ng DepEd. Git ang kongresista na dapat natuto ng administrasyon at hindi na maulit ang palpak-anyang pamamahala ng nagbitiw na DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Hiniling din ng kongresista na sana'y magkaroon ng karanasan o na mayroong karanasan at malapit sa education sector ang susunod na DepEd Chief. Dahil sa naging karanasan natin doon sa dating secretary, no, si VP Sara Duterte. So, unang-una, siguro dapat ay hindi corrupt, no? At pangalawa, as much as possible, galing siya sa education sector at merong malawak na kaalaman at may bit-bit na solusyon para doon sa ating education crisis. At least ganun yung minimum na criteria, no? Dapat ay may alam at hindi ito dahil lang sa political accommodation. Ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Iginit naman ni Senator Sherwin Gatchalian na si Senator Sani Angara ang karapat-dapat na maging bagong kalihim ng DepEd o Department of Education. Aminado si Senator Gatchalian na mahirap pumili kung sino ang magiging susunod na kalihim ng kagawaran lalo na't malalim ang problema sa sektor ng edukasyon. Bukod anya sa hindi magandang tignan na may magkapatid sa gabinete kung siya ang itatalagang DepEd Secretary, magandang transition na rin ito para kay Senator Angara dahil matatapos na ang termino ng senador. Meron akong taong naiisip na bagay para sa DepEd Secretary dahil nakatrabaho na natin. At yun ay si Senator Angara. Wala nang isang taon, tapos na yung term niya. Kaya magandang transition to para sa kanya. At kilala natin lahat, no, kung sino si Senator Angara. Unang-una, tatlong bagay. No? Unang-una, member siya ng Education Commission. At hindi lang ordinaryong member, kundi aktibong member ng Education Commission. At alam niyo na yung problema, may solusyon na sa lahat. At pangalawa, naging rin siya, chairman ng Finance Committee at Ways and Means Committee. Kaya alam niyo yung problema sa pananalapi. Isa sa problema ng DepEd, paano gastusin yung pera nila sa sobrang laki, no? 800 billion. Kaya kailangan mo na isang tao na may finance background. At pangatlo, ang education background ni Senator Angara ay hindi natin pwedeng baliwalain. Natapos siya sa UP Law School, nagmaster siya sa London School of Economics, tapos nagmasters pa siya ulit sa Harvard University. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, isa ng ganap na batas ang Republic Act 12006 o Free College Entrance Examination Act para sa mga kwalipikadong mag-aaral na nais na pumasok sa pribadong kolehiyo. Niretipikahan ng Kamara Senado ang nasabing panukala noong Mayo at naging isang batas makalipas ang 30 araw matapos na walang maging aksyon laban dito ang Pangulo. Sa pamamagitan ng isang liham, ipinarating na Executive Secretary Lucas Bersamin kay House Speaker Martin Romualdez na naging batas na ang panukala at naging Republic Act 12006 noong Hunyo 14. Layo ng batas na mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong mag-aaral na may pinansyal na limitasyon para makakuha ng pagsusulit sa mga pribadong kolehiyo. Pinuri naman ni Speaker Romualdez ang pagsasabatas ng RA 12006 at binigyang din ang kahalagahan nito upang magbigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Inaasahan na libo-libong mga estudyante sa bansa ang mabibigyan ng pagkakataon na makakuha ng libreng pagsusulit.
Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung saan nagtatago ang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Gayunman, iginit ng dating Pangulo na hindi niya sasabihin kung saan naroroon ang pastor dahil ayaw sumuko ng nasabing televangelista. Pagbibigay diin pa ng dating Pangulo, ayaw pa rin sumuko ng leader ng KOJC dahil naniniwala itong wala siyang ginawang kasalanan. Gayunman, tumangging magbigay ng komento si dating Pangulong Duterte sa mga paratang sa kanyang kaibigan. Matatanda ang ilang beses ang sinalakay ng mga otoridad ang compound ng KOJC kung saan daladala ng mga otoridad ang arrest warrant sa nasabing lugar. Pasada Balita. Muli namang ipinagpaliban ng Los Angeles, California Court ang paglilitis sa mga kasong kinasasangkutan ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y dahil sa scheduling conflict sa panig ng mga legal counsel ng religious leader sa Los Angeles. Dahil dito inilipat ng District Court sa Central District of California ang hearing sa May 20, 2025 na dapat sanang gaganapin sa Nobyembre 5 ngayong taon, habang itinakda naman ang pre-trial conference sa April 7 sa susunod ring taon. Maliban kay Pastor Kibuloy, kasama rin sa mga akusado sina Gia Kabaktulan, Marisa Duanes, Bettina Roses, Felina Salinas, Amanda Estopare at iba pang KOJC officials sa California na naharap sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Pasada Balita. Oras! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga residente, may maapektuhan daw po sa pagpapasara sa kalsada ng isang pribadong kumpanya. Partikular na sa Parola Tondo. Abay, inaalmahan daw po ito. Detalye mula kay Patrol 5. Ayayo Pangko. Aya. Libo-libong mga residente dito sa paligid nitong Parola compound o yung malapit dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard NCR. Ito yung narito sa may Delpan. Yung mga residente rito ay umaalma, pinangungunahan itong Solidarity of Oppressed People Incorporated. Yung pagpapasara ng mga kalsada dito sa area ng Molle de la Industria. Simula ngayong araw na ito, bawal na yung mga pribadong motorista na dumaan dito sa binanggit nating lugar, itong Molle de la Industria at itong pagbaba ng Delpan Bridge, sapagkat ito ngayon ay okupado na ng isang pribadong kumpanya. Isang pribadong kumpanya na sila na ngayon ang may-ari nito. Ito yung Mega Port Terminal. Mega Port Terminal sa Mega Lifters Cargo Handling Corporation. Meron silang paalala rito na simula ngayong July 1st ng taong kasalukuyan, ang PMO Pasig North Bank ay magsisimula na ng kanilang terminal operation. Dahil dyan, ipagbabawal na ang pagpasok ng mga hindi otorisadong sasakyan kagaya ng mga kuliglig, tricycle, delivery riders at yung mga pampublikong sasakyan at iba pa. Kahit na yung media
ay binala ko sanang makapasok sa Parola Compound kung saan naroroon ang headquarters ng Philippine Coast Guard National Capital Region, ay hindi na rin nila pahihintulutan na makapasok. Yan ang pinangangambahan ngayon sapagkat marami palang mga residente ang nasa loob ng compound malapit dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard NCR. At yan ang kanilang inireklamo kung kaya't magsasagawa sila mamaya ng kilos protesta upang iparating sa mga kinaukulan ang kanilang mga karaingan. Antabayan ng pa mga ibang kaganapan. Ito si Patrol number 5. Ay yung mga para sa pero may todo ang lakas. DWIC. Nababalita ng tama. Nalilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, nalalabing miyembro ng grupong itinuturing na kalaban ng pamahalaan, inimok na mapayapa ng sumuko o magbalik loob sa pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nanawagan ang Northern Luzon Command o NOLCOM ng Armed Forces of the Philippines sa mga nalalabing Communist Terrorist Group o CTG na mapayapang sumuko at magbalik loob sa gobyerno. Ginawa ng NOLCOM ang panawagan kasunod ng matagumpay na pagkakanutralisan ng kanilang tropa noong June 26 sa ilang lider at miyembro ng Komiteng Rehiyong Gitnang Luzon ng CTG. Nakasagupa ng 84th Infantry Victorious Battalion ng 7th Infantry Division ng Philippine Army ang mga CTG members sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Na-recover ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang high-powered at low-powered firearms, mga subversibong dokumento at ilan pang kagamitan. Noong June 27, nadiskubre naman ng tropa ang ilang cadaver at mga armas, ilang metro lamang ang layo sa encounter site. Ito si Patrol 17 Chapel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, kumpiyansa ang Department of Justice na makababalik na sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves sa Hulyo o ngayong buwan matapos paboran ng Timor-Leste ang extradition nito. Ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano, nagawa ng DOJ ang mahakbang para matiyak ang tagumpay sa kasong extradition na isinampa sa loob ng 40 araw na deadline at malakas ang argumento ng pamahalaan. Nakahanda na rin anya ang pansamantalang piitan ni Teves para sa kanyang pagbabalik dito sa bansa. Pasada Balita. Titiyakin ni dating Senator Laila De Lima na may bibigyan ng hustisya ang mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, binigyang diin ng dating senador na pinag-aaralan na ng kanyang legal team ang mga posibleng isasampang kaso laban sa mga individual na responsable ng halos o ng kanyang halos 7 taong pagkakakulong dahil sa mga imbento lamang anyang kaso laban sa kanya. Ako kasi ginagawa ko lang ito for justice and vindication. Ang gusto ko kasi malaman talaga ng bayan at ng buong mundo yung katotohanan doon sa mga ginawa sa akin. Magkaroon ng hustisya at vindication. Hindi dahil maghihiganti ako. It's not a matter of vengefulness ang gagawin ko. Karapatan ko po yun because they committed a lot of wrongs against me. Binigyan din pa ni dating Senator De Lima na magiging pangunahing respondent sa kanyang isasampang kaso sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hindi po pwedeng hindi sila kasama kasi sila ho may pagkana yan. Utos po yan ng dating Pangulo dahil he wanted to silence me. Binabalikan po niya ako. Pinalikan niya po ako doon sa ginawa ko noon sa CHR nung inimbestigahan ko yung TTS killing sa Davao. And then binabalikan niya ako dahil nga ako rin ang nag-initiate ng Senate resolution to investigate the EJ case under the war on drugs. Kaya lang, as you know, I was ousted as the chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights.
Ginit pa ng dating mambabatas na dahil sa kanyang pagkakakulong, napagkaitan siya ng panahon sa kanyang pamilya at ng pagkakataon na lubos sa magampanan ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Imagine, 7 taon, you deprive them of their mother. Tapos yung mami ko, na bedridden na hindi nga niya alam na nakulong ako. Sinabi na lang ng mga kapatid ko, ay nasa States ako kasi ayaw na nilang palalain pa yung kanyang health condition. Kung malaman kung ano ang tunay na nangyari sa akin. So hindi ko rin siya nabisita ng ganong katagal. Yung mga ganon po. Yan po ang tinig ni dating Senador Laila De Lima sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, 2 araw matapos magsagawa ng joint inspection sa currency declaration ng Bureau of Customs, NAIA, Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas, naharang sa nasabing paliparan ang 47 million Japanese yen o katumbas ng 17.2 million pesos sa Terminal 3 sa Pasay City. Nadiskubre ang hindi idineklarang pera sa check-in baggage na dala ng isang Korean sa pamamagitan ng routine x-ray at physical examination sa bag kung saan tumambad ang mga bundle ng lapad noong Huwebes. Sasampahan naman ang pasahero ng kasong paglabag sa regulasyon ng BSP kaugnay ng Cross-Border Transfer of Currencies at Republic Act 10863 o ang Customs Monetization and Tariff Act. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang mga iligal na aktibidad tulad ng pagdadala ng napakalaking halaga ng pera ang nagpapahina sa integridad ng financial system at naglalagay sa Pilipinas sa peligro na maging isang financial crime hub. Pasada Balita! Samantala, tuloy na ngayong araw ang 30-day toll holiday sa Cavite Express CTEX. Ayon sa Cavite Infrastructure Corporation, makatutulong ito sa mga motorista sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Una nang sinabi ni President at General Manager Raul Ignacio na ang desisyon ay alinsunod sa pagsuporta ng CIC sa desisyon ng Toll Regulatory Board sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabatid na hindi magbabayad ang mga motorista sa lahat ng Cavitex exits, partikular na sa Kawit, Parañaque, maging sa C5 Link segment Merville at Taguig exits. Aminado naman ang CICC na milyong kita ang mawawala sa kanila dahil sa toll holiday na kanilang ipatutupad. Pasada Balita! Ito po paalala sa mga motorista. Magkakaroon na naman ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa pagtaya, na nasa 80 sentimo hanggang piso ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, habang 50 hanggang 70 sentimos naman ang dagdag sa diesel kada litro at 30 hanggang 50 sentimos ang price hike sa kerosene o gaas. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, ang drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East sa pagitan ng Israel at Hamas. Bukod pa rito, nakakaapekto rin ang pagbabawas ng produksyon ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries at patuloy na pagtaas ng demand sa langis, bunsod ng summer season sa Amerika. Pasada Balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! At eto pa, kahit tawid dagat, kayang hatiran ng tulong ng PCSO dahil meron na silang Sea Ambulance. Narito po ang special report.
Talagang hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Kahit tawid dagat, kayang hatiran ng tulong medikal ng ahensya dahil mayroon na silang Sea Ambulance. Ayon naman kay PCSO General Manager Mel Robles, target nilang mabigyan ng Sea Ambulance ang lahat ng mga munisipalidad sa mga probinsya. Maraming municipalities ang hindi accessible by road. Ayla, 7,100 tayo. No? So, we intend to give at least for this year mga 3 muna. And then later on, ang objective is to give every province. Kasi medyo high maintenance ito eh. And then province siguro ang pwedeng mag-detail kung saan mas kailangan. No? Yun ang aming goal. For the rest of the term ni Presidente, makapagbigay kami ng Sea Ambulance. Sinabi rin ni GM Robles na utos ng Pangulo na bigyan ng kalidad na serbisyo ang mga Pilipino. Ang utos ng Presidente, dalhin yung serbisyo sa tao. And what better way to give the services sa tao ng ambulansya? Kasi yun ang pinakakailangan nila. Lalo na yung mga bayan na walang ospital. So makiki-ospital sila sa region, sa provincial. Pero at least kailangan lang maihatid and with dignity. Sabi ko, hindi naman naka-monoblock. Buwat-buwat sa monoblock na ganun. So kailangan din may dignity yung tao and convenience din. Hindi rin mahawa yung nagmamaneho. Kung magkaroon ng ganung sitwasyon, meron tayo, ready tayo. At the very least, yung minimal lang. Merong stretcher, may oxygen, in fact may wheelchair pa yun. So we give them the services that they deserve. No? At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Hoy, oras 14:30 minuto na lamang, 8:00 na po ng AM. Pasada Balita. Ito mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, mga nasa uniforme, partikular ang mga pulis. Makinig po kayong maigi, makinig. Ipinag-utos mismo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis. Natutukan lamang ang pagbibigay serbisyo sa publiko at hindi sa mga pribadong individual. Ginawa ni General Marbil ang pahayag kasunod ng pagkaka-aresto at pagsasampa ng kaso laban sa dalawang PNP Special Action Force member na nadiskubring nagtatrabaho bilang bodyguard ng isang Chinese citizen. Anya responsibilidad ng pulis na paglingkuran ng publiko kaya't sa pamamagitan ng pinaigting na kautusan, inaasahang makakatugon ang mga ito sa tawag ng tungkulin. Alinsunod sa batas ng pambansang pulisya, Police Security Protection Group lamang ang pinapayagang magsilbing security ng mga otorisadong individual. Pasada Balita. Samantala, nanganganib na maubos ang mga isda sa karagatan ng Pola sa Oriental Mindoro dahil sa paulit-ulit na oil spill sa lugar. Ayon kay Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz, nililinis na ng mga bantay dagat at ng MDRRMO ang kumalat na langis at iniintay na lamang nila ang impormasyon mula sa Philippine Coast Guard kung saan nagmula ang oil spill. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Kompleto na mga kuponan para sa PSL National Finals. 5 kuponan galing sa Cebu at isa sa Ormoc ang pumasok kahapon sa elimination sa Cebu para sa National Finals ng July 7 to 11 sa Victoria Sports sa Quezon City. Makakasama lang mga kampiyon ng Mindanao, NCR, Luzon at Visayas. Lumakas din ang liderato ng PSL dahil sa mga kinuha ni President Chris Bautista. Nandiyan si PBA Hall of Famer Alan Caydic bilang commissioner at ang kanyang kakampi sa Presto na si Jerry Esplana bilang Deputy Commissioner. Mga Deputy Commissioner sa ibang rehiyon ay sina J.V. Gayoso sa Luzon, Dondo Ontivero sa Visayas at PJ Simon sa Mindanao. Ang mananalo sa National Finals ay pupunta sa Global Championship Challenge, ang pinakamalaking torneo ng PSL. Makakalaban na doon ang mga kampiyon ng mga batang Pinoy sa United States, Canada, Italy, United Kingdom, New Zealand at Thailand. Pagkatapos ng Global Championship Challenge, magtutuloy ang PSL sa kanilang Commissioner's Cup sa darating na Agosto. Para sa Real Sports, ito po,
si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sumampa na sa 1.1 billion pesos ang foreign investment sa bansa noong Mayo ngayong taon. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 15.2% o $914 million noong Abril. Partikular na sa mga namumuhunan sa mga bansa ang United Kingdom, US, Singapore, Luxembourg at Norway. Sa kabuuan, nakapagtala ng 24.6% ang BSP ng paglago sa foreign investment ng bansa. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ikinabahala ng United Nations ang pagpapatigil ng operasyon sa ilang mga ospital sa Northern Gaza. Ayon kay Husan Abu Safia, kabilang sa ipinahihinto o ipapahinto ang hospital director ng Kamal Adwan Hospital dahil sa kakulangan ng kanilang mga generator. Nabatid na sakaling magsara ang operasyon ng nasabing ospital, marami ang mamamatay na pasyente na nakakonfine doon. Dahil dito nanawagan ng UN sa mga karatig bansa at international institutions na magdala ng fuel para sa mga pagamutan bago pa mahuli ang lahat. Pasada Balita. Good news para sa mga house band. Huwag nang pahirapan pa ang sarili sa mano-manong paglalaba dahil pwedeng-pwede nang magrenta ng washing machine. Ito ang negosyo ng isang kababayan natin dahil patok daw ito at kumikita ng 50,000 pesos kada buwan. Naisipan ito ng isa nating kababayan matapos na makita ang kanyang ina na naglalaba ng mano-mano. Pinaparentahan lang naman ng kababayan natin ito ang kanyang washing machine sa halagang 150 hanggang 250 pesos. At sumayin nyo ang isanumpong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.